So hello, what's up mga lifestyle, this is Marky Labs once again. So for today's video mga lifestyle, meron lang share sa inyo. So kung naalala nyo yung last video ko about dun sa mga online leading application victims na pwedeng makulong, di ba? Meron akong binlog about dun. So yes, true po yon. Meron po talaga, posible po talaga. Ngayon, eto na nga mga ka-lifestyle, maraming mga nag-PM sa akin through email, through messenger, na about sa kanilang mga kabalbalang pinagagawa. So, malamang mga wala farmers to. Pero anyways, let's take aside of that. Let's focus sa ating main topic na yun na nga, yung mga nag-message sa atin, nag-reach out sa atin kasi yun na nga, meron silang mga revelations, gumagamit po sila ng mga fake information, fake identity, then lahat na, fake working place, fake na pinagtatrabahoan, yun, nag-message po sila sa akin. And I found out mga ka-lifestyle, hindi lang pala yung mga agent yung gumagamit ng mga fake identity, mga whatsoever, pati rin pala yung mga borrowers. So hindi na to bago, no, kasi ako mismo sa sarili ko, gumagamit po ako ng ibang numbers. Then yun, ibang numbers lang yung ginagamit ko. Then I found out din also na yung mga numbers na binigay ko is hindi lang talaga yun yung mga kukontakin nila, kundi yung mga naka-phone book pang iba sa phone natin. Kasi during pag-download natin, inaalam natin na ma-access lahat-lahat, di ba? Aside of mga gallery, lahat-lahat inaalam natin sila that time. So that's why nakukuha talaga nila, maliban dun sa 5 references na numbers na binigay na pinili natin, yung makukuha talaga nila as in. So ganun pa man, yun na nga, maraming mga nag-reach out sa atin. So marami sila mga katanungan. So yung iba hindi ko na nasagot. So tatapatin ko na kayo, no. So posible po talagang makulong kayo if ever na yun, nag-under sila ng investigation. Pero good news, hindi na nila gagawin yun. Kasi pwede rin mabaliktad kasi gaya nyo, syempre sila rin yung mga promotor sa paggamit ng mga false information, like false identity ng mga agent, even yung mga pictures na ginagamit nila, hindi sila mismo. Then yung mga address, yung mga false ads, no? So napakarami, no? So posibleng mabaliktad. So that's why never po yun sila mag-investigate pa sa mga borrowers nila when it comes kung totoo ba. Actually para sa akin, alam na nila na yung ibang borrowers nila gumagamit din ng mga fake identity, fake information, pero pinapatulan pa rin nila kasi nga nagbabaka sakali sila na matitino. Okay, so yun mga ka-lifestyle, sinashare ko lang sa inyo kasi actually not good po talaga yung gumagamit po tayo ng mga false information. Buti na lang itong mga online lending application is hindi masyadong mabusisi when it comes sa mga ganitong klaseng documents natin, no? Kasi yun, kumbaga kung tayo kumakapit sa patalim, sila rin kumakapit din sa dulo ng kutsilyo, kung isipin nyo, di ba? So that's why balance lang mga lifestyle, pero wag po tayo dapat makampante. Okay, wag po tayo dapat makampante, baka kasi pagtuunan ng pansin ng ibang mga olayan, yan yung ikabagsak natin. Pero nevertheless, wag po tayo masyadong matakot. Okay, relax lang tayo kasi as a matter of fact, wala pa talaga ako nabalitaan talaga. Ako, ilang taon na tong online lending application, wala po talaga ako nabalitaan naghain ng kaso against sa fraud. Okay, against sa kanilang mga borrowers na namimeke ng documents. So wala pa po so far, pero doesn't mean na gagawin na natin, no? So yung numbers okay lang for the security purposes, for privacy. So actually hindi ko na lang babanggitin
ini-name out or i-shout out yung mga nag-PM sa atin, ano. So marami po, no, marami. So malamang yun is yung mga Ola farmers. But anyways, gaya nga ng sabi ko, hindi ka na nila pag-aaksaya ng panahon to investigate more about your mga pinagagawa, like for false information. As a matter of fact, alam na siguro nila dati pa yan. So for how many years silang nag-ooperate, imposibleng hindi nila alam yung mga ganung mga scene, di ba? So yun lang mga ka-lifestyle na share ko lang sa inyo. So again, wag po natin madalas or wag po natin gamitin yung panloloko gamit ng mga false information, false documents. Wag po natin gayahin yung mga Ola agent, okay? Kasi baka soon yun lang yung kabagsak po talaga natin. So again, sa lahat po ng mga may biktima ng online lending application na hindi na talaga alam yung gagawin, please stay focused on your mental health. Share your problem. Share your problem to your family, of course. Okay? Manood kayo ng mga motivational videos about sa online lending application dyan. Marami nagkalat. So, meron din mga messages about kung paano i-handle yung stress. Marami po, okay? So, stay focused. Okay, stay focused. Huwag kayo masyado mag-focus sa mga Ola, okay? So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.